Rick, good afternoon. Ay, sir, good afternoon, sir. So, Friday ngayon, di ba? Friday. So, bigay tayo ng Friday learnings. So, doon tayo kukuha sa comment section. Comment section. Oh, so anong mga May- questions doon palagi? May maraming tatanong, sir, kung paano daw mag-splice beam. Splicing. So, rebar, no? Splicing ng beam and girders. So, sige, sagutin natin yon. So, yung splicing kasi ng beam o rebar, dapat bago mo maintindihan niya. Kasi yung iba, experience engineer na, no? Pero nalilito pa rin. So, ang sagot dyan is, dapat makonsider muna natin yung tinatawag na plastic hinge. O, plastic hinge, no? So, yung anong subject natin dati, yung sa third year yata yun, di ba? Third year, yung strength of materials, di ba? Na pag sinabing plastic, may pinagdaanan yon. May galing pa ng elastic, tapos yield, tapos plastic, hindi, elastic. Ibig sabihin nun, yung bakal, pag hinatak mo, babalik pa sa original shape niya. Tapos nun, pag yield na, hindi na babalik. Tapos tuloy-tuloy hanggang sa plastic. Yung plastic tsaka yield, related yun, no? Pag hinatak mo yung bakal, hindi na babalik sa original form niya. Form and sa length niya or dimension. So yung location kasi ng plastic hinge ng beam is importante. So saan ma-locate yun? Kasi related yun eh. So ang sabi kasi sa sa Bible natin, isa sa mga Bible natin yung NSCP 2015, tsaka yung ACI 318, tsaka yung IBC nga, International Building Code. Ang pagkakasabi doon is hindi raw pwede mag-splice rig kung saan makikita yung plastic hinge. Saan ba yung plastic hinge makikita sa beam? Sabi doon is nasa column and actually pagkasabi sa end ng beam or sa column beam joint connection. Sabihin nandun magkabilang dulo, tsaka somewhere sa midspan. Diba? Somewhere sa midspan. So yun ang nababasa natin sa code natin, sa Biblia natin. Sa magkabilang dulo ng span ng beam, tsaka sa midspan. Kasi doon yung makikita mo kasi yung makikita mo kasi yung plastic hinge kung saan ang pinaka greater moment, greater moment, kung saan mas malakas o mas tawag nga nyo, kung saan mas malakas o mas malaki yung moment ng isang span ng beam, doon magkikreate ng plastic hinge. So yun ang nababasa natin, no? So therefore, bawal ka mag-splice sa middle. Sa middle. Tapos, lalo na kung SMRF ka. Sa SMRF, bawal talaga sa middle. Which is, i-explain ko kasi yung kinagis na natin Rick, sa middle span, pwede. Yung top bar no? May tinatawag kasi tayong reversal of forces. Pagka lumindol Rick, yung positive magiging negative, magre-reversal siya, diba? Di pa paano na pag sa middle span. So, yun ang mga weak spot natin no? Tapos, bawal din sa column near the support. So, allowed lang tayo sa code natin na yung splice daw natin hindi lalapit ng 2D ng depth ng beam, no? I-times 2 mo yun, dapat yung splice mo wala nang lalapit sa column and beam connection within the 2D. Isa yun. May nababasa din tayong 2D. May nababasa rin tayo na dapat wag nang lalapit yung splicing mo sa column beam joint ng L/8. So 1/8. Yun ang mga nababasa natin na yun dapat yung splicing natin sa bottom bar para malinaw. Yung bottom bar daw dapat wag lalapit sa column ng L/8. Span or length divided by 8. Wag nang lalapit doon sa bottom bar. Or may nababasa rin tayo sa code natin na 2D. Twice the depth of beam. Dapat hindi ka nalalapit doon. Yun, para maproteksyonan mo yung column and beam joint. Kasi nandun yung tinatawag na plastic hinge. Ngayon, doon tayo sa top bar naman. Sa top bar, may nababasa rin tayo sa code na sa middle span, no? Middle span. Tapos meron din pag sa SMRF naman, yung mga special moment frame natin, ang nakalagay naman doon is sa middle third or sa 1/3 or sa L/3. Kasi nandun yung point of inflection, no? Nandun, meaning yung
Meaning, pinaka-neutral doon, yung positive moment, pupunta ng negative. Kung saan yung intersection na zero siya, doon yun. Doon yun nakalagay yung, doon yung sinasabi na L over 3. So, sa top bar, nasa L over 3 na tayo. Within range, no? Ng L over 3. Okay? Tapos, ano pa? Yun lang ang Nababasa. yun lang ang natin, nababasa ng mga term, no? Middle third or L over 3 sa top bar. Pagka SMRF, meron din nakalagay sa code na on the middle, sa top bar, mag-splice ka sa middle. 'Di ba? Pero kung sa SMRF na tayo, wala na tayong mababasa, Rick, na sa middle. Ang top bar, wala. Binasa ko yung mga code natin, wala na akong nakita na nag-mention ng SMRF na sa middle ka mag-splice sa top bar, sa beam. Nandun na palagi sa may point of inflection or sa L over 3 na. O nandun na sa L over 3. Tapos yung sa may bottom bar, wag kang mag-splice malapit sa beam, malapit sa column ng L over 8. Yun, nabasa natin. Or 2D or 2/8, 2 times depth of beam. Wag ka nang papasok doon. Nearer sa column. Alright? So, yun, with that, nasa-support nyo yung philosophy na strong column and weak beam. Sabihin nun yung, kasi pag sinabi mong, pagka yung structure nagkaroon ng tawag nun, ng plastic hinge, sabihin, yun weakest spot niya. So, dapat yung column, hindi siya mag-generate ng plastic hinge. Dapat ang beam lang, no? Ang beam lang. So, yung pinaka-beam niya ang magpa-function ng fuse member, no? Fuse member. Para siyang fuse member. 'Di ba? Okay, so yun lang ang natin, no? Yun lang ang as per Bible natin, yun lang mga nababasa natin, ano? Na pag sinabing splicing, dapat alam mo muna yung plastic hinge kasi bawal doon mag-splice. E di kung malocate mo yung splicing hinge, huwag kang mag-splice doon. 'Di ba? Sa top tsaka bottom. Kasi yung pagka lumindol, may tinatawag na reversal of forces. Yung mga negative, magiging positive. Yung positive, magiging negative. 'Di ba? So, okay na, Rick. So, yan lang muna, no? Sige. Approve, Rick. Thank you.